Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 181. Kasunod nito, nagsimulang maghalongkat si Yezuan sa mga kabinet, isa-isang ibinuhos ang mga gamit mula kay Song Suijing. Sa ilang sandali lang, mahigit 10 beses na niyang inilibot ang kanyang mga mata. Anong klaseng kalokohan ang nasa universe ring na ito? Hoy bastos ka, kalimutan mo na yung mga gamit ko, bakit mo pinagtatapon yung mga gamit ko? Galit na sabi ni Song Suijing. Sa oras na ito, ang kuweba ay napuno na ng isang malaking tumpok ng mga damit ng babae. Mayroong isang malaking tumpok ng mga panlabas na damit, at mayroon ding maraming mga damit na panloob na may amoy sa katawan ni Song Suijing. Hindi makayanan ni Yezuan na tingnan ito. Kumbinsido si Yezuan, hinalungkat niya ang universe ring at hinigop ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ito ay maliit na halaga lamang. Hindi man lang niya may kumpara sa isang maliit na pangkat na may 20 tao. Si Song Suijing ba talaga ang prinsesa ng Great Song Dynasty? Nasa kapatid niya kaya ang lahat. Nagtataka si Yezuan, ngunit hindi masama ang ani. Sa oras na ito, hawak niya ang high-grade spirit treasure sword ni Song Suijing, Autumn Water Sword. Ngunit ang espadang ito ay mas maliit kaysa sa isang normal na espada sa laki, kaya malinaw na ito ay para sa isang babae. Itinago niya ang Autumn Water Sword sa paglunok, pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, bakit ka napakahirap? Hindi ka peking prinsesa, tama ba? Panipi, anong peke, nandito tayo para sumali sa pagsusuri ng Soaring Firmament Mansion. Kailangan lang nating magdala ng gamot sa pagpapagaling. Bakit kailangan natin ng maraming bagay? Sumagot si Song Suijing. Kami, muling inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, pareho ang adjudicator Song. Ito pa rin ba ang Crown Prince? Crown Prince and Princess pa rin ba ito ng isang dinastiya? Si Tang Tian ay madaling kumuha ng 2,000 middle grade crystals, ngunit wala silang kahit ano. Ang kantang Suijing na ito ay isa ring true profound realm martial artist. Isa siya sa pinakamalakas sa dinastiyang ito, kaya hindi na niya kailangang ibigay ang kanyang mga gamit kay Adjudicator Song. Mukhang totoo ang sinabi niya. Panipi, medyo walang magawa si Yezuan, ngunit nakakuha siya ng middle grade spirit weapon, na hindi masama. Hoy, bastard, bitawan mo ako. Pagkapasok ko sa Soaring Sky Mansion, hahanap ako ng magbibigay sayo ng crystal stones. Ilan ba ang kailangan mo? 100,000 o 200,000? Direktang nag-alok si Song Suij ng presyo. Sa tingin mo magkano ang halaga ng Heavenly Abode? Biglang tanong ni Yezuan. Ang tanong na ito ay natigilan kay Song Suijing. Sa pagpigil ni Yezuan sa dalawang magkapatid, hindi pa rin tiyak kung sino ang mananalo sa digmaang ito. Kung siya ay nanalo, siya ay papasok sa Abode of Heaven. Kung siya ay natalo, siya ay papasok sa tahanan ng impyerno. Sa iyong kakayahan, ang pagpasok sa Heavenly Abode ay mabilis na aalisin ka. Halika, bakit hindi mo piliin ang Manor of Hell? Hanggat palayain mo ako, bibigyan kita ng 500,000 kristal na mababa ang grado, muling sabi ni Song Suijing. Eliminated. Napangiti si Yezuan at sinabing, naaalala ko na 17 taong gulang ka nang marating mo ang maagang yugto ng True Profound Realm. Nasa maagang yugto din ako ng True Profound Realm, ngunit mas bata ako sa iyo ng 1 taon. Mukhang hindi ka ganoong kagaling sa isang prinsesa ng Great Song. Ano, mas bata ka sa akin? Nagulat si Song Suijing. Nang tingnan niya ang katawan at mukha ni Yezuan, naisip niyang mas matanda siya kay Judge Song. Ngunit, hindi siya masisisi dito, dahil si Yezuan ay sumanib sa bloodline ng 100 Beasts at umabot sa kalagitnaan ng yugto. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay mukhang mas mature. Bukod dito, siya ay 16 na taong gulang lamang sa pisikal, ngunit ang kanyang edad sa pag-iisip ay mas matanda kaysa sa iba. Kung ako ay maalis, ikaw at ang iyong kapatid ay magiging pareho pagkatapos na makapasok sa makalangit na tahanan. Malamig na bulong ni Yezuan. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang aking kapatid ay nasa tuktok na ng True Profound Realm, at maaari siyang pumasok sa Heavenly Abode. Lumahok lamang siya sa pagsubok upang tulungan ako. Hanggat papasok siya sa Heavenly Abode,
makakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay at makakapasok sa Divine Core Realm. Tinatama ni Song Sui-jing, Peak of the True Profound Realm. Nagulat si Ye Zuan. Akala niya si Judge Song ay nasa kalagitnaan pa lang ng True Profound Realm, ngunit siya ay nasa tuktok na ng True Profound Realm. Mukhang masyadong luma na ang impormasyon ni Tang Tian. Kasabay nito, nabalot siya ng malamig na pawis. Kung lalabanan niya si Judge Song ng mag-isa, malamang na mapatay siya kaagad. It's just the peak of the True Profound Realm, bigyan mo lang ako ng kalahating taon at makakalusot ako, wala lang. Matigas na sabi ni Ye Zuan. Pero, totoo ang sinabi niya. Hanggat mayroon siyang sapat na mga mapagkukunan, magagawa niyang makalusot sa Divine Core Realm sa lalong madaling panahon. You're from a low-rank empire, it's not easy for you to break through to the True Profound Realm. Just let me go, and I'll let bygones be bygones. Nagpatuloy si Song Sui-jing. Let bygones be bygones. Kasama na nung hinawakan ko ang mga suso mo kanina. Biglang itinaas ni Ye Zuan ang kanyang ulo. You bastard, how dare you ruin my chastity? You're courting death. Naalala agad ni Song Sui-jing ang nangyari. Kinuyam niya ang kanyang maliit na kamao at itinapon ang sarili kay Ye Zuan. Ngunit, wala na siyang lakas na Zuan, kaya madali siyang nahuli ni Ye Zuan at itinulak pabalik sa kuweba. Anong nangyari? Sa labas ng kuweba, narinig ni Judge Song ang kaguluhan at nagmamadaling nagtanong. Wala lang, sinubukan akong patayin ng ate mo, sagot ni Ye Zuan. Kuya, ayos lang ako. Sagot ni Song Sui-jing. Ngunit, pagkatapos sabihin iyon, tinitigan niya ng masama si Ye Zuan at nagbanta. Kung sasabihin mo ito kahit kanino, tiyak na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Panipi, suck, bitch. Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Naiinip na sabi ni Ye Zuan, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magpahinga. Nakita ni Song Sui-jing na walang paraan upang ibalik ang sitwasyon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi itago ang storage ring at ang kanyang mga damit. Kasabay nito, pinandilatan niya si Ye Zuan na parang gusto niyang kainin siya, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa dulo ng kuweba. Bagamat nakapikit si Ye Zuan, hindi makatakas sa kanyang pakiramdam ang mga kilos ni Song Sui-jing. Imposibleng tumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na naglakad si Song Sui-jing sa harap ni Ye Zuan. Ngunit bago pa maimulat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata, namula siya at bamulong, Bastard, gusto kong pumunta sa banyo. Pumunta ka sa kanto. Hindi iminulat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at bahagyang sumagot. Ikaw. Gusto ni Song Sui-jing na tadtarin si Ye Zuan hanggang mamatay. Pare-parehas lang naman ang mga babae, kaya ko kasing makuha ang gusto ko. Hindi na kita kailangan pang tingnan, dagdag ni Ye Zuan. Halos matarante si Song Sui-jing nang marinig niya ito. Kinukumpara mo ba ako sa ibang babae? Nilabanan ni Song Sui-jing ang galit sa kanyang puso at nagtanong. Hindi ba isang dibdib at isang puwet lang? Don't tell me na may extra chest ang prinsesa ng Song Dynasty. Sagot ni Ye Zuan, bastos ka, hindi ko naman hiniling na bitawan mo ako. Papatayin ka ba kapag lumabas ka minsan? Galit na sigaw ni Song Sui-jing. Hindi, pumunta ka, sa kanto, kung hindi, pwede kang umihi sa pantalon mo. Sabi ni Ye Zuan at hindi na siya pinansin. Ito ay isang palikuran lamang, kahit saang lugar ay magiging maayos. Bakit kailangan niyang pumunta sa kagubatan? Hindi ba siya natatakot sa mga makamandag na ahas? Kinagat ni Song Sui-jing ang kanyang mga ngipin at marahas na tinitigan si Ye Zuan saglit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sulok. Nag-alinlangan siya saglit, napakadilim ng yungib. Halos hindi niya makita ang figure ni Ye Zuan. Nahulaan niya na si Ye Zuan ay ganoon din. Muli niyang sinulyapan si Ye Zuan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, lumakad siya sa sulok at tahimik na tinanggal ang kanyang sinturon at tumingkayad. Habang pinapakalma niya ang sarili, tinitigan ni Song Sui-jing si Ye Zuan, natatakot na baka bigla itong tumayo. Splash! Ang tunog ng umaagos na tubig ay pumasok sa tainga ni Ye Zuan. Kabanata 182. Biglang binuksan ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Noong una ay inakala niya na si Song Sui-jing ay nagpapanggap lamang na pinapaginhawa ang kanyang sarili at gustong paglaruan siya. Hindi niya inaasahan na kailangan talaga nitong umihi.
Bagamat ang kuweba ay napakadilim, mayroon siyang dugo ng shadow leopard sa kanyang katawan, kaya nagkaroon siya ng night vision. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa akin ang isang puting puwitan. Hindi mabilang na mga alpaka ang umaagos sa kanyang puso. Kung kailangan mo talagang umihi, dapat sinabi mo sa akin. Ganon na ba ako ka-unreasonable? Kudlit, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat ito ang sinabi niya sa kanyang puso, tapat ang kanyang mga mata habang nakatitig ng hindi kumukurap. Hindi siya nakasilip, nakatingin siya ng bukas. Higit pa rito, hindi alam ni Song Suijing na siya ay hayagang nakatingin. Ang pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag na kasiya siya. Nang makita niyang halos tapos na si Song Suijing, biglang umubo si Yezuan, pinaalalahanan ang sarili na huwag maakit sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, ang ubo na ito ay halos matakot kay Song Suijing hanggang sa mamatay. Marahas na nanginig ang buong katawan niya. Hindi man lang siya nag-abalang panasan ang sarili. Mabilis niyang itinaas ang kanyang pantalon at tumayo. Bastos ka, sumilip ka ba? Kaina-hinalang tanong ni Song Suijing. I just heard the sound of water. It's so dark. Can you see if my eyes are open or closed? Sagot ni Yezuan. Huminga ng mahina si Song Suijing. Hindi niya pinansin si Yezuan at naglakad sa kabilang sulok para humiga. Sa kanyang puso, naisip niya na hindi ganoon kasama si Yezuan. Hindi na niya sinamantala ang pagkakataong manggulo. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Nakapikit pa rin si Yezuan. Sinusuri pa niya ang mga bagay sa Devo-uring system. Si Song Suijing naman ay nakatulog sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, biglang nakarinig si Yezuan ng kakaibang tunog. Binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakita si Song Suijing na nakahiga sa sulok. Gayunpaman, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang ibabang tiyan. Nakakunot ang maganda niyang kilay na para bang tinitiis niya ang sakit. Sa oras na ito, naalala ni Yezuan na 2 beses lang niya itong sinaktan. Hindi man mabigat ang pangalawang sampal, hindi naman naging maawe ng unang sampal. Higit pa rito, si Song Suijing ay walang Zuan Qi sa kanyang katawan. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang sakit. Tahimik na tumayo si Yezuan at naglakad. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabang tiyan ni Song Suijing. Isang magiliw na Zuan Qi ang damaloy mula sa kanyang palad at pumasok sa katawan ni Song Suijing. Nagsimula itong maibsan ang kanyang sakit. Ang walang malay na si Song Suij ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nang makita niya ang itim na figure sa kanyang harapan ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas. Tuldok. Ngunit bago pa siya makarinig, tinakpan ni Yezuan ang kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Kainin mo itong tableta at gagaling ka. Nagpalit si Yezuan ng mamahaling healing pill mula sa Devo-uring system. Direkta niyang pinasok ito sa bibig ni Song Suijing at ginamit ang kanyang Zuan Qi para tulungan itong pinuhin ito. Nang pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, agad itong naging mainit na agos. Ang sakit ni Song Suijing ay nabawasan din ng higit sa kalahati dahil dito. Pagkatapos, bumalik si Yezuan sa kanyang orihinal na posisyon. Ang orihinal na akala ni Song Suijing ay papatayin siya ni Yezuan at pagkatapos ay tatakas. Hindi niya inaasahan na gagamutin niya ang mga sugat niya. Anong klaseng tableta ito? Napaka-magical. Parang hindi ko pa ito nakita noon sa Great Song Dynasty. Naisip ni Song Suij sa kanyang puso. Tuldok tuldok tuldok. Umupo si Yezuan na nakapikit sa buong gabi. Kinaumagahan, sumigaw si Adjudicator Song, na nasa labas ng kuweba, para kumpirmahin ang kaligtasan ni Song Suijing. Nagising na si Song Suijing. Pagkatapos ng isang gabi ng paggaling, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling. Kuya, ayos lang ako. Sagot ni Song Suijing at saka naglakad sa harap ni Yezuan. Ngayon lang niya nakita ang determinadong mukha ni Yezuan. Salamat sa pil, sabi ni Song Suijing. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, kung mamamatay ka, tatadterin din ako ng iyong kapatid hanggang mamatay. But then, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Sinimulan siyang tuksuhin muli ni Song Suijing. Tiniis niya ang tukso ni Song Suijing at naisip, nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa labas. Bagamat si Tang Tian ay nawawalan ng braso,
kasama si Adjudicator Song at Song Suijing dito, walang sinuman sa labas na maaaring magdulot ng banta sa kanya. Tuldok tuldok tuldok. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang nakalipas mula nang kinidnap ni Yezuan si Song Suijing. Sa 3 araw na ito, si Adjudicator Song ay napakamasunurin, ngunit si Song Suijing ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Yezuan. Ang presyong iminungkahi ni Song Suijing ay kasing taas ng 10,000 mid-grade na kristal na mga bato, na dapat ay sapat na para makapasok si Yezuan sa gitnang yugto ng True Profound Realm. Gayunpaman, nilabanan ni Yezuan ang tukso. Gayunpaman, sa 3 araw, nang lumiwanag ang kalangitan, isang matandang tinig ang umalangaw sa kalangitan. Tapos na ang labanan sa pagitan ng mga dinastiya. Bawal nang umatake muli. Madi-disqualify ang mga lalabag. Matapos marinig ang boses na ito, nakaramdam din ng ginhawa si Yezuan. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas natapos na ang assessment. Iabot mo yung antidote. Narinig ni Song Suijing ang boses at lumakad na may malungkot na mukha. Tila siya ay nakatakdang pumasok sa makalangit na tahanan. Gayunpaman, nahulaan niya na ang Soaring Firmament Mansion ay gagawa ng exception para tanggapin ang Adjudicator Song sa Heavenly Abode, kaya hindi siya nag-alala. Bumangon din si Yezuan sa lupa at nagpalit ng 2 antidotes. Ang lason sa DevR system ay may isang hanay ng mga antidotes, ngunit ang presyo ay hindi mura. Ang 7 Days Death Pill at Cheese Scattering Pill, kasama ang 2 antidotes, gumastos si Yezuan ng kabuuang 10 milyong DevR points, na napakamahal. Gayunpaman, 10 milyong puntos lamang upang makapasok sa makalangit na tahanan ay napakahusay na. Kung tutuusin, kaya niyang labanan ang tukso ng 10,000 mid-grade na kristal na bato. Kunin mo na. Casual na inihagis ni Yezuan ang antidote kay Song Suijing. Tiningnan ni Song Suijing ang antidote at gulat na sinabi, totoo ang 7 Days Death Pill. Kalokohan, sa tingin mo ba niloloko kita? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maghintay ng ilang araw at tingnan kung magkakaroon ng nana at ulcer. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata, ngunit peke ang nakakagulat na epekto. You vicious bastard, you actually poisoned me. Galit na sigaw ni Song Suijing. Naisip niya na peke ang unang lason ni Yezuan dahil wala siyang naramdaman matapos itong kainin. Talagang umasa si Yezuan sa pangalawang cheese scattering pill. Hindi niya inaasahan na totoo ang lason. Walang muwang na babae. Casual na sabi ni Yezuan at nag-walk out, sakto lang para makabangga si Adjudicator Song. Nang hindi na hinintay na magsalita si Adjudicator Song, sinabi ni Yezuan, na detoxify na ang lason sa katawan ng iyong kapatid. Pagkarinig nito, direktang sinabi ng Adjudicator Song, mabuti, kapatid, ikaw ay talagang tao sa iyong mga salita. Ako, ang Adjudicator Song, ay ituring kitang isang kaibigan. Kahit na si Yezuan ay nakaramdam ng pagkakasala sa paggamit ni Song Suijing para banta siya, ngunit sila ay mga kaaway noon, at hindi siya maaaring maging maawain sa isang kaaway. Higit pa rito, tinanggap niya ang mga kristal na bato ni Tang Tian, kaya kailangan niyang gawin ito. Bahagyang tumango si Yezuan at diretsyong naglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Sa sandaling ito, isang soaring firmament rock ang dahan-daang bumaba mula sa langit. Paglapag nito, nagkataon ding nag-walk out si Adjudicator Song. Matapos makita ang elder ng Soaring Firmament Mansion sa Soaring Firmament Rock, magalang na kinuyam ng Adjudicator Song ang kanyang mga kamao at sinabing, Lolo. Kabanata 183. Ang pangalang ito ay natakot kay Yezuan. Lolo, ang elder na ito ng Soaring Sky Mansion ay talagang retiradong emperador ng Great Song Dynasty. Nakakatuwa ka, naglakas loob kang kidnapin ang apo ko. Napatingin si Song Cheng kay Yezuan. Sa sobrang takot ni Yezuan ay halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Dali-dali niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, patawarin mo ako, senyor. Bilang isang elder ng Soaring Sky Mansion, ang matandang ito ay dapat maging patas at makatarungan. Gayunpaman, kung may mangyari kay Suijing, kahit na pumasok ka sa Heavenly Abode, ang matandang ito ay tiyak na mag-iisip ng mga paraan upang patayin ka. Buti na lang at hindi ka nakagawa ng malaking pagkakamali. Panipi, lumingon si Song Cheng kay Judge Song at sinabing, Judge, sobra akong bigo sa iyo. Alam kong nagkamali ako.
Naikuyom ni Judge Song ang kanyang kamao at sinabi, ang labanang ito sa pagitan ng mga dinastiya ay dapat nadudurog sa dakilang dinastiyang Tang. Gayunpaman, nawala ang Great Song Dynasty dahil sa kanya. Dapat mong tandaan ang araling ito. Buti na lang, ang Tang Tian na iyon ay isang walang kwentang tao. Kahit napigilan ka, wala siyang magagawa at talo pa rin. Dahan-daang sabi ni Song Cheng. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Ye Zuan at ang dalawa pa. Paano natalo ang Great Tang Dynasty? What the hell is going on? Baka may nakadiscover ng pugad natin. Si Ye Zuan ay labis na namangha. Pagkatapos, nagpatuloy ang matanda, Brat, narinig ko na ang illusion array ay itinakda mo at ang epekto ay hindi masama. Sayang lang may nadiskubre nang lumabas siya para huminga at ilantad ang mga kuwebang iyon bago siya namatay. Panipi, laking gulat ni Ye Zuan kaya wala siyang masabi. Ang mga kuwebang iyon ay sapat na malaki para sa higit sa 100 tao upang lumipat sa paligid, ngunit mayroon pa ring mga tao na lumabas para huminga. Higit sa lahat, pagkatapos niyang matuklasan, talagang inihayag niya ang lahat sa iba. Kahit namatay sila, hindi nila kayang hayaang mabuhay ang iba. Nasira ang kanilang moral na integridad. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay, tinanggihan niya ang tukso ng Song Suijing. Kung alam niyang matatalo siya, tinugtog niya ang Song Suijing. Kahit papaano ay makakakuha siya ng 10,000 middle grade crystals at makapasok sa gitnang yugto ng True Profound Realm. Buntong hininga, walang magawang umiling si Ye Zuan. Ito ay kapalaran. Nang makita ng matandang lalaki ang ekspresyon ni Ye Zuan, sinabi niya, Bata, mataas ang tingin ko sa iyo. Sayang nakabilang ka sa Great Tang Dynasty at nawala. Kung hindi, tiyak na mag-iiwan ako ng pwesto para sa iyo. Bagamat si Ye Zuan ay kaaway ni Kaiju Song, nakaraan na iyon. Ngayong tapos na ang War of the Dynasties, ito ay nakaraan na. Higit pa rito, walang nangyari kay Song Suijing, kaya hindi niya ituloy ang bagay na ito. Lolo, ano bang pinagsasabi mo? Muntik na akong lasonin ng bastos na ito. Hindi nasisiyahang sabi ni Song Suijing. I'm just stating facts. Wala akong sinabi tungkol sa'yo. Napakadali mong nahulog sa bitag ng kalaban. Tumingin ang matanda kay Song Suijing at sinabi. Nang marinig ito ni Song Suijing, wala siyang sinabi. Ang bagay na ito ay talagang dahil sa kanya. Buti na lang at nanalo pa rin ang Great Song Dynasty. Kung hindi, mamamatay siya sa kasalanan. Sige, akyat ka na. Sabi ni Song Cheng. Sunod-sunod na tumalon si Ye Zuan at ang dalawa pa sa Soaring Sky Rock. Pagkatapos, ang Soaring Sky Rock ay tumagal ng higit sa 2 oras upang makarating sa pasukan ng lambak. Sa sandaling ito, daan-daang tao na ang nagtitipon dito. Halos tinansya ni Ye Zuan na wala ng maraming tao sa Great Song Dynasty. Halos 100 tao na lang ang natitira. Para sa Great Tang Dynasty, halos 40 tao na lang ang natitira. Dahil din dito kaya natapos ang assessment. Dahan-daang bumaba ang Soaring Sky Rock. Si Ye Zuan at ang dalawa pa ay tumalon sa lupa at agad na naging focus ng atensyon. Si Tang Tian, na nawalan ng braso, ay agad na nagpakita ng mabangis na ekspresyon nang makita niya ang Kaiju Song. Nang makita ni Mo Wen na buhay pa si Ye Zuan, nakahinga rin siya ng maluwag. Nang makita niyang tay si Song Cheng, malakas din niyang sinabi, sige, natapos na ang ikalawang round. Ang nagwagi ay ang Great Song Dynasty. Ang Great Song Dynasty ay nanalo ng 2 magkasunod na round. 10 tao ang papasok sa Heavenly Abode. Ang natitirang mga tao ay hahatiin sa Profound Abode at Yellow Abode. Ang Great Tang Dynasty ay unang nanalo at pagkatapos ay natalo. 20 tao ang papasok sa Underworld Abode. Ang natitirang mga tao ay papasok din sa Yellow Abode. Sumunod, turn na ng mga Guardians na iulat ang mga taong lubos nilang pinahahalagahan. Iniulat din ni Mo Wen ang pangalan ni Ye Zuan. Sa panig ng Great Song Dynasty, maliban sa Kaiju Song at Song Suijing, mayroong 5 tao sa tuktok ng True Energy Realm. Ang natitirang 3 tao ay natural na nasa intermediate stage ng True Energy Realm. Para sa dakilang dinastiyang Tang, maliban sa Tang Tian at Ye Zuan, mayroon lamang 2 mandirigma sa tuktok ng True Energy Realm. Para sa iba pa, sila ay nasa intermediate stage ng True Energy Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Song Suijing kay Song Cheng, Lolo,
Hindi ako pupunta sa heavenly abode. Gusto kong pumunta sa underworld abode. Ano? Gulat na sabi ni Song Cheng, nanalo ka na. Para saan ka pupunta sa underworld abode? Little sister, ano bang problema mo? Naguguluhan din si Kay Jusong. Maaari sana siyang direktang pumasok sa makalangit na tahanan. Lumahok siya sa pagtatasa upang makapasok si Song Suijing sa heavenly abode kasama niya. Ngunit ngayon, talagang nagkusa si Song Suijing na pumunta sa underworld abode. Lolo, napakalakas ng pressure sa heavenly abode. Sa loob, nandoon lahat sa tuktok ng True Profound Realm. Nasa tugatog na, ng True Profound Realm si brother, kaya nakakasabay na siya. Pero nasa early stage pa lang ako ng True Profound Realm. Natatakot ako na mabilis akong maalis. Kaya, sa tingin ko ay mas mabuting pumunta sa underworld abode, paliwanag ni Song Suij. Anong kalokohan? Ilang tao ang nangangarap na makapasok sa heavenly abode, pero gusto mong umatras. Iyong minamaliit lang ang awtoridad ng Soaring Heaven Mansion, galit na sabi ni Song Cheng. Lolo, sinabi mo lang na kulang ako sa karanasan. Dahil ganoon nga ang kaso, susuko ako sa Soaring Heaven Mansion at maglalakbay sa labas. Nagsimulang magbanta si Song Suijing. Ikaw, sa sobrang galit ni Song Cheng ay hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Little sister, seryoso ka ba? Biglang may naisip si Kay Jusong at nagtanong. Kung hindi ako pupunta sa underworld abode, hindi ako papasok sa Soaring Heaven Mansion, mataimtim na sinabi ni Song Suijing. Mabuti, tumango si Kay Jusong, pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing, Lolo, hayaan mo na siya. Sa katunayan, alam ni Song Cheng kung gaano kalakas ang pressure sa heavenly abode. Sa nakalipas na mga taon, walang bagong mga disipulo ang sumali sa heavenly abode of the Soaring Heaven Mansion. Ang mga nanatili doon ay pawang mga senior na disipulo, at halos lahat sila ay nasa tuktok ng True Profound Realm. Halos lahat sila ay nasa liblib na cultivation sa kanilang mga tirahan, desperadong sinusubukang makapasok sa Divine Core Realm. Kung pumasok si Song Suijing sa heavenly abode, hindi siya makakatagal. Hindi dahil maalis siya, dahil walang makakausap sa kanya. Ngunit, iba ang underworld abode. Marami pang mga disipulo sa underworld abode, at maaari silang makipagpalitan ng mga pointer at lumabas upang magsanay. Ang kapaligiran ay mas maganda kaysa sa makalangit na tahanan. Saglit na nag-isip si Song Cheng, pagkatapos ay tumango siya at sinabing, sige. Ngunit pagkatapos mong makapasok sa underworld abode, hindi ka makakapagpahinga, naiintindihan mo ba? Salamat po, Lolo. Si Song Suijing ay nagmamadaling tumango. Siya ang punong tagasuri ng dakilang dinastiyang Awit, at mayroon siyang awtoridad na magpasya kung sino ang papasok sa makalangit na tahanan. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipaalam kay Yang Tai. Matapos makuha ang pag-aproba, tiningnan ni Kay Jusong si Song Suijing nang walang magawa. Siyempre, mahulaan niya kung ano ang iniisip ni Song Suijing. Bumulong siya, little sister, pagkatapos mong makapasok sa underworld abode, huwag kang gumawa ng gulo. Kabanata 184. Nakuha ko. Masunerang tumango si Song Suijing. Sige, pagkatapos ay ipaalam ko kay Kuya Ye. Sabi ni Song Kaiju habang tumatakbo patungo sa kampo ng Great Tang Dynasty. Kuya, huwag. Bago pa makapag-react si Song Suijing, dumating na si Song Kaiju. Sa sandaling ito, si Ye Zuan, nakausap ni Mo Wen, ay tumingin kay Song Kaiju na biglang tumakbo sa kanyang harapan at nagtatakang nagtanong, ano ang problema? Siya lang at si Mo Wen ang nandito, kaya malamang na hinanap siya ni Song Kaiju. Brother Ye, bagamat nanalo ang aking dakilang Tang Dynasty, pinili ng kapatid ko na pumasok sa Abode of Hell. Sana ay maaligan siya ni Brother Ye, sabi ni Song Kaiju. Narinig ito ni Ye Zuan at nabigla siyang nagsabi, ano? Hindi pupunta sa heavenly abode. Oo, wala siyang tiwala sa sarili, kaya pinili niya ang tahanan ng impyerno. Sana ay mapatawad mo siya sa pagkakasala sa iyo noon. Tumango si Song Kaiju, bakit hindi pumunta sa heavenly abode, but come to the abode of hell? Kailangan bang gawin ito para makapaghiganti? Hindi malay na sabi ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang tumakbo mula sa hindi kalayuan. Tama ka, narito ako upang maghiganti. Hugasan mo ang iyong leeg at hintayin ang iyong kamatayan.
Ang taong dumating ay si Song Sui-jing, at ang kanyang boses ay hindi mahina, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid niya. Walang sinumang naruroon ang hindi nakakilala sa dakilang prinsesa ng kanta, kaya agad nilang nahulaan kung ano ang ginawa ni Ye Zuan para magalit si Song Sui-jing. Kuya Ye, sanay na siyang masungit. Huwag mo naman sanang isapuso. Nagmamadaling sabi ni Song Kaiju. Wala ring magawa si Ye Zuan at sinabing, ang paghihiganti ay paghihiganti, bakit lalabas sa heavenly abode? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong pumasok sa heavenly abode? Bakit may pakialam ka? Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Natatakot ka ba? Bahagyang bumantong hininga si Song Sui-jing. Nagbibiro lang. Masyadong tamad si Ye Zuan para pakialaman. Bagamat si Song Sui-jing ay may pinakamataas na baitang espiritual na antas ng martial art, pagkatapos na makapasok sa Lingxiao Mansion, matututunan din niya ito. Sa oras na iyon, tiyak na magagawa niyang apihin si Song Sui-jing. Kuya Ye, pagkatapos ay iiwan ko ang aking nakababatang kapatid na babae sa iyong pangangalaga. Sabi ni Judge Song sa mahinang boses. Matapos marinig ito, agad na nagreklamo si Song Sui-jing, Kuya, tinatrato mo ba ako na parang alagang hayop? Ano ang ibig mong sabihin sa alagaan mo ako? Little sister, tayong lahat ay kapwa-alagad. Huwag kang lamabis. Hindi siya pinansin ni Judge Song. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at tumakbo palayo. F***, bakit ka tumatakbo? Hindi pa nga ako pumayag eh. Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Kakaiba talaga ang magkapatid na ito. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay na siya ay magkakaroon ng isang mahirap na oras sa mga darating na araw. Nagdamdam si Song Sui-jing sa kanya at tiyak na mahihirapan siya. Higit pa rito, may isa pang problema, at iyon ay si Tang Tian. Pinutol ni Tang Tian ang isang braso ni Adjudicator Song, na iwan lamang ang kanang kamay sa kanya, ngunit tinatawag siyang kapatid ni Adjudicator Song. Sumulyap siya, at gaya ng inaasahan, si Tang Tian ay nakatingin na sa kanya nang may titig na tila gustong kainin siya ng buhay. Hindi naman siguro sinasadya ni Adjudicator Song. Nakakapanghinayang. Mapait na sabi ni Ye Zuan sa kanyang puso. Gusto lang niyang mag-level up at ayaw niyang magkagulo. Gayunpaman, isa na siyang taong may katayuan, at iyon ay isang disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Kung nais ni Tang Tian na harapin siya, kailangan niyang timbangin ang sarili niyang timbang. Bastos ka, mag-ingat ka sa hinaharap. Who knows kung kailan kita sasaksakin ng aking espada? Bulong ni Song Sui-jing kay Ye Zuan. Masyadong tamad si Ye Zuan para bigyan siya ng pansin. Bagamat hiniling sa kanya ni Adjudicator Song na alagaan si Song Sui-jing, hindi siya pumayag. At saka, napakalaking tao ni Song Sui-jing, paano siya makakatakas? Pagkatapos noon, binuhat ng mga elder ng Soaring Heaven Mansion ang 21 tao at lumipad sa Hell Mansion sakay ng Soaring Heaven Rock. Umalis din ang lolo ni Song Sui-jing, si Song Cheng, kasama ang 9 na tao. Para sa mga natitirang tao, pumunta sila sa Profound Mansion o Yellow Mansion. Noong una, mayroong higit sa 2,000 tao mula sa 4 na dinastiya at ilang daang imperyo, ngunit ngayon, wala pang 100 sa kanila ang nabubuhay pa. Makalipas ang kalahating araw na paglipad, sa wakas ay dumating ang Soaring Heaven Rock sa isang lugar na may mga gusali. Hell Mansion. Ang ating Soaring Heaven Mansion ay may 4 na manor, bawat isa ay may 4 na sanga. Ang Hell Mansion ay pangalawa lamang sa Heavenly Mansion, at ang natural na enerhiya ng Yuan dito ay sagana. Sa paglipas ng mga taon, maraming Divine Core Disciples ang lumitaw dito, at ang ilan sa kanila ay gumawa pa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Central Province. Kapag nakapasok ka, kailangan mong magsumikap at magbungkal. Huwag mong sirain ang reputasyon ng Soaring Heaven Mansion. Panipi, sa Soaring Heaven Rock, sinabi ni Yang Tai sa 21 lalaki sa likod niya. Naiintindihan, mataimtim na tumango ang grupo ng mga lalaki. Hindi na tense ang tensyonado nilang mukha. Mula ngayon, sila ay mga disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Ang Yuan Qi ng langit at lupa ay napakasagana. Ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas masagana kaysa sa lugar kung saan ako dating nakatira. Ang paglilinang dito sa loob ng 1 taon ay katumbas ng paglilinang sa loob ng 10 taon.
Haha, hindi na mapakali ang vital essence sa katawan ko. Sa tansya ko ay makakalusot ako sa loob ng isang buwan. May isang mataas na ranggo na imperyo na may mga disenyo sa aking bansa, ngunit ngayon, tiyak na hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Ang ilan sa kanila ay nag-uusap sa mahinang boses. Hindi nagtagal, ang soaring heaven na si Rock ay lumapag sa lupa. Sige, may gagawin pa ako. Ngu Wen, ipaliwanag sa kanila ang mga alituntunin ng Hell Mansion, at magtalaga din sa kanila ng tirahan. Matapos silang turuan ni Yang Tai, agad siyang umalis. Oo, kuya, magalang na tumanggo si Mo Wen, pagkatapos ay nagsabi, sana ay maalala mo ang susunod kong sasabihin. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong ng direkta. Huminto siya saglit, pagkatapos ay nagpatuloy, bagamat nakapasa kayong lahat sa pagtatasa, hindi pa rin kayo itinuturing na mga disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Upang maging tumpak, kayo ay itinuturing lamang na mga alagad ng pagsubok. Pagkarinig nito, may nagtanong kaagad, bakit tayo itinuturing na mga alagad ng pagsubok? Ipinaliwanag ni Mo Wen, kayong lahat ay mga probationary disciples sa ngayon. Kung gusto mong manatili sa Soaring Heaven Mansion ng mahabang panahon, kailangan mong maging opisyal na mga disipulo. Hindi mahirap maging opisyal na alagad, basta matupad mo ang isang kondisyon. Panipi, ang Soaring Heaven Mansion ay may heaven, earth, dark, at yellow manors. Ang apat na manor na ito ay may bawat listahan. Ang may Hell Mansion ay mayroong earth list, at may kabuuang 300 pangalan dito. At ang kailangan mong gawin ay talunin ang isang senior sa earth list sa loob ng isang taon. Hanggat matatalo mo ang isang tao, maaari mong palitan ang kanyang posisyon at maging opisyal na alagad. Panipi, kung hindi mo matupad ang kondisyong ito sa loob ng isang taon, ipapadala ka sa Profound Department Mansion. Katulad nito, kung hindi mo maabot ang layunin sa Profound Department Mansion, ikaw ay ibababa sa Yellow Department Mansion. Kung hindi mo maabot ang layunin, ikaw ay mapapatalsik sa Soaring Heaven Mansion. Panipi, malinaw niyang sinabi iyon, at naunawaan ng 21 taong naruroon. Simply put, you have 3 years. As long as you can squeeze into a list, you can become an official disciple. Tumigil sandali si Mo Wen, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, kung gusto mong maging opisyal na disipulo sa unang taon, medyo mahirap pa rin para sa karamihan sa inyo. Maaari kong sabihin sa iyo ng maaga na kahit na ikaw ay nasa ilalim ng listahan ng daigdig, ikaw ay mas malakas pa rin kaysa Tang Tian, kaya kailangan mong magtrabaho ng husto. Panipi, Kabanata 185. Sa sandaling sinabi ito, ang 20 tao na naruroon ay nabigla. Kahit na ang nasa ibaba ay mas malakas kaysa kay Tang Tian. Ngayon, sa wakas ay naramdaman ni Yezua ng pressure. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, tanong pa rin kung kaya niyang talunin si Tang Tian. Sa madaling salita, hindi siya kumpiyansa na makapasok siya sa Earth List. Kung maging ang listahan ng daigdig ay napaka-stress, ano kaya ang Heavenly Abode? Hindi nakakagulat na dumating ang babaeng ito sa Underworld Abode. Wala siyang kumpiyansa na makapasok sa Earth List sa loob ng isang taon. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ano ang silbi ng kanyang paglahok sa pagtatasa? Ang kanyang mga kwalipikasyon ay tiyak na sapat upang direktang makapasok sa Profound Department Abode. Panipi, naisip din ni Yezuan sa kanyang sarili na ito ay ganap na hindi kailangan. Gayunpaman, kung ibibigay ni Song Suijing ang pagkakataong ito sa iba, tiyak na pipiliin din nilang pumasok sa Heavenly Abode. Kahit na maalis sila pagkatapos ng isang taon, ang makapagstay sa core ng Soaring Cloud Mansion sa loob ng isang taon ay napakabuti na. At saka, bago ka maging opisyal na disipulo, hindi mo matatamasa ang mga benepisyo ng Soaring Cloud Mansion. Ang tanging bagay na maaari mong matamasa ay ang vital chi ng langit at lupa. Siyempre, may isa pang lugar kung saan maaari kang mag-improve, at iyon ay ang pumunta sa Hall of Practice para tumanggap ng mga misyon, sabi ni Mo Wen. Nang matapos siyang magsalita ay bumagsak ng husto ang mood ng lahat. Noong una, inakala nila na pagkatapos nilang makapasok sa Soaring Cloud Mansion sa pamamagitan ng assessment, makakaakyat sila sa langit. Hindi nila inaasahan na may isa pang hadlang. Hindi nila alam kung ilang tao ang maaaring manatili sa Underworld Abode pagkatapos ng isang taon.
Senior brother, maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa heavenly abode? Biglang may nagtanong. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Mo Wen. Kahit na malamig ang hitsura niya, kumpara sa iba, siya ay itinuturing na mainit pa rin. Dahil gusto mong malaman ang higit pa, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ng kaunti. Tumango si Mo Wen at sinabing, ang heavenly abode ay ang core ng Soaring Cloud Mansion. Ang vital chi ng langit at lupa doon ay higit na sagana kaysa sa underworld abode dahil mayroong isang malaking spirit gathering stratagem sa ilalim ng lupa. Ang vital chi ng langit at lupa ng tatlong manor ay talagang umaapaw mula sa heavenly abode. Panipi, kasabay nito, ang mga guardian, elder, at sect leader ng Soaring Cloud Mansion ay lahat ay nakatira sa heavenly abode. Masasabing ang heavenly abode ay ang tunay na Soaring Cloud Mansion. Ang earth, black, at yellow manors ay side dishes lang. Ako ay orihinal na disipulo ng heavenly abode, ngunit sa kasamaang palad, wala akong pag-asa na makapasok sa divine core realm sa buhay na ito, kaya huminto ako at naging tagapag-alaga. Panipi, muling tumahimik ang karamihan. Ang abode of hell ay napakayaman sa yuan chi ng heaven and earth, ngunit ito ay mula lamang sa abode of heaven na tumagas. Kung gayon, gaano karami ang yuan chi sa makalangit na tahanan? Ilang beses pa kaysa sa manor of hell? 2 beses, o 3 beses? O 5 beses? Senior disciple, napakabata mo pa, bakit wala kang pag-asa na makapasok sa divine core realm? Tanong ng isa pang lalaki. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mo Wen at sinabing, naayos na ang aking mga meridian, kaya wala na akong pag-asa na makalusot. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa half-step origin core realm bago ang edad na 25 ay posibleng makapasok ako sa divine core realm sa hinaharap. Kung hindi, imposibleng makalusot sa kalangitan sa kasaysayan ng tao. Senior brother, ano itong half-step primal core realm? Bakit hindi ko pa ito narinig noon? Nagpatuloy si Mo Wen sa pagpapaliwanag. Ang half-step origin core realm ay isang transitional realm sa pagitan ng true profound realm at ng divine core realm. Ang true profound realm ay gumagamit ng profound chi, habang ang divine core realm ay gumagamit ng primordial core. Upang makapasok sa divine core realm, kailangan munang bumuo ng primordial core. Higit pa rito, dapat mabuo ng isa ang primordial core bago maayos ang mga meridian. Pagkatapos mabuo ang primordial core, ang kailangan lang gawin ng isang tao ay mag-fuse sa isang profound beast's inner core, pagkatapos ay makakalusot ang isa sa divine core realm. Sa katunayan, para sa karamihan ng mga tao dito, masyadong maaga para sa kanila na malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, naramdaman ni Mo Wen na ang pagsasabi nito sa kanila ng mas maaga ay mag-uudyok sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga meridian ay naayos na sa edad na 25. At kung wala silang gagawin sa mga susunod na taon, kung gayon hindi nila magagawang makapasok sa divine core realm sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Natahimik ang lahat sa eksena. Sa kanilang isipan, sinasabi nila sa kanilang sarili na hindi sila maaaring magpakalma sa mga susunod na taon. Nabuo ko lang ang primordial core noong ako ay 27 taong gulang. Kung pilit akong sumanib sa isang profound beast's inner core, sisabog ang katawan ko at mamamatay ako. Bumantong hininga si Mo Wen at sinabi, ang 27 taong gulang ay mas mabagal lamang ng 2 taon, ngunit dahil sa pagkakaibang ito ng 2 taon, hindi na niya magagawang makapasok sa divine core realm sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Okay, let's get down to business. Biglang sinabi ni Mo Wen, susunod, itatalaga ko sa iyo ang iyong tirahan. 2 tao sa isang bakuran, at ang mga tinatawag ko ang mga pangalan, manatili ng magkasama. Ye Zuan, Song Suijing. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumigaw si Song Suijing sa gulat, Senior brother, you're letting a girl like me stay with him. Anong masama dun? Tanong pabalik ni Mo Wen sa kanya. Ito, inilibot ni Song Suijing ang kanyang mga mata, at napagtanto na walang mali doon. Wala lang, kaya hindi ko na tinanggihan. Gayunpaman, nagkaroon ng problema si Ye Zuan doon. Malinaw na nandito si Song Suijing para sa kanya, ngunit inayos pa rin ni Mo Wen na manatili siya sa kanya. Hindi ba ito isang bitag? Paano kung nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at sinaksak siya?
Hindi ba siya tapos na? Gayunpaman, nakalimutan ni Yezuan na si Song Suijing ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Song, at maraming tao sa eksena ang gustong humingi ng pabor sa kanya. Higit pa rito, si Song Suijing ay medyo maganda, at ang pananatili sa isang kagandahan sa parehong bakuran ay isang nakatagong benepisyo. Walang pakialam si Mo Wen kay Yezuan, at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga pangalan. May kabuuang 11 yarda, at ang huli ay ibinigay kay Tang Tian. Ang kanyang 2 gwardya ay napatay sa pamamagitan ng palakol ni Song Suijing, at ang isa sa kanyang mga braso ay pinutol. Napakalalim ng kanyang sama ng loob, kaya walang nang ahas na manatili sa kanya. Napakabilis, ang mga tirahan ay inilaan, at pagkatapos ay umalis si Mo Wen. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya kay Yezuan kung saan siya tumutuloy, at sinabihan siyang hanapin siya kung may problema siya. Nakakilala ako ng isang mabuting kapatid na nakatatandang kapatid, bumantong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nananatili na siya kay Song Suijing sa parehong bakuran. Tumayo si Song Suijing sa pintuan ng kanyang silid, at sinabi kay Yezuan, "Hoy, ****, kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap." "Bakit ako mag-iingat?" tanong pabalik ni Yezuan. Biglang nagpakita ng mabangis na tingin si Song Suijing, at sinabing, "Hindi ka ba natatakot na bigla kitang atakihin at tadkerin ng tinadtad na karne? Ano ang gagamitin mo para tadkerin ako?" Patuloy na tanong ni Yezuan. Nang marinig ito, natigilan si Song Suijing. Napagtanto niya na ang kanyang sandata ay kinuha na ni Yezuan, at wala siyang kahit isang armas. Pumasok si Song Suijing sa bakuran, at umupo sa harap ni Yezuan, at sinabing, "Hoy, ngayong nasa iisang sekta tayo, maaari mo bang ibalik sa akin ang aking sandata?" Tumingin si Yezuan sa paligid, at pagkatapos ay nagtanong sa kakaibang tono, "Hey! Kinakausap mo ba ako?" "Panipi, sige, Yezuan, ibalik mo sa akin ang aking sandata," sabi ni Song Suijing sa mapang-utos na tono. Biglang naglabas si Yezuan ng isang palayok ng fruit wine mula sa engulfing system, na binili niya sa Zuanyang Empire, at sinabing, "Bakit parang nakikipag-usap ka sa iyong nasasakupan? Hayaan mo akong itama ka, hindi mo ako nasasakupan, at hindi rin ako mamamayan ng Great Song Dynasty. Kung gusto mong ibalik ang iyong sandata, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad." Nang marinig ito, agad na kinagat ni Song Suijing ang kanyang mga ngipin, at sinabing, "****, huwag kang masyadong lumayo." Kabanata 186. Kung gayon kailangan mo akong patayin, kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagbabalik ng iyong espada. Nagkibit-balikat si Yezuan. Hindi siya isang lalaking madaling mabuli, kahit kaharap niya ang isang prinsesa mula sa isang dakilang dinastiya, hindi siya matatakot. "Ikaw," galit na galit si Song Suijing kaya nanginginig ang kanyang katawan. Kung ito ay ibang lugar, siya ay umatake na. Ngunit sayang, ito ang Soaring Heaven Mansion. Kahit na siya ang prinsesa ng Great Song Dynasty, at kahit na ang kanyang lolo ay isang sect elder ng Soaring Heaven Mansion, hindi pa rin niya kayang pumatay ng kapwa-disipulo. "Fine, I'll apologize to you, ibalik mo sa akin ang espada ko," sabi ni Song Suijing habang nagpipigil ng galit. Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagtanong, "Ganito ka ba humingi ng tawad? Hindi na kita guguluhin, ibalik mo lang sa akin ang espada ko." "Hindi ako natatakot sa'yo." Sampal. Biglang isang malutong na tunog ang narinig. Sinampal ni Song Suijing ang mesang bato, nag-iwan ng marka dito. "Sinasadya mo to." Tumayo si Song Suijing at tinitigan si Yezuan. "Fine, I can return your sword to you, but I will not return it for nothing. I have a few options here." Tumigil sandali si Yezuan, pagkatapos ay nagsabi, "Una, turuan mo ako ng high-ranked spiritual martial skill. Pangalawa, 10,000 mid-rank na mga kristal na bato. Pangatlo, bigyan mo ako ng pabor. Panipi, ninakaw mo ang aking espada, at hinihiling kong ibalik mo ito sa akin, at mayroon kang mga kondisyon." Nagulat si Song Suijing. "So paano kung ninakaw ko? Wala ka bang pinatay noong Dynasty War? Babayaran mo ba ang iyong buhay?" Sagot ni Yezuan. Matalas ang dila mo." Malamig na bulong ni Song Suijing. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi niya,
imposibleng turuan kita ng high-ranked spiritual martial skill. Ito ang lahat ng martial skills ng pamilya ko sa Song, at kung ikalat mo ang mga ito, malalagay ako sa problema. At saka, wala akong 10,000 mid-rank na mga kristal na bato sa ngayon. Dala lang namin ng kapatid ko ang armas at ilang healing pills. Hindi ba nandito ang lolo mo? Sabi ni Yezuan. Ang lolo ni Song Suijing, si Song Chen, ay isang sect elder ng Soaring Heaven Mansion, isang divine core warrior. Para sa kanya, ang 10,000 mid-grade na kristal ay talagang isang patak sa balde. Hindi, inutusan ako ng tatay ko na ako mismo ang gumawa. Hindi ako bibigyan ng malaking tulong ni lolo. Umiling si Song Suijing. Mukhang ang prinsesa na ito ng Song Dynasty ay isa ring dukha. Si Yezuan ay walang magawa. Hindi niya inaasahan na ang sistema ng edukasyon ng Great Tang Dynasty at ng Great Song Dynasty ay ganap na naiiba, at ang Tang Tian ay maaaring basta-basta na kumuha ng 2,000 middle grade crystals. Tulad ng para kay Song Suijing, maliban sa isang mataas na uri ng espiritual na sandata, malamang na mayroon siyang hindi hihigit sa 10 mababang uri na kristal sa kanyang interspatial ring dahil nilamon na niya. Ang lahat ng ito, may pangatlong kondisyon, pakinggan natin. Makinig ka, tanong ni Song Suijing. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, bago ang Great Song Dynasty, maraming tao ang ipinadala sa Lingxiao Mansion, tama ba? Oo, anong meron? Nagulat si Song Suijing na tumango. Nag-alinlangan si Yezuan at nagsabi, alam ko, ngunit hindi ko pa naiisip ang tungkol dito. Kapag naisip ko ito, hihingi ako sa iyo ng tulong. Kung gusto mo. Ibalik mo sa akin ang espada. Ngumuso si Song Suijing. Kunin mo, kunin mo. Kinuha ni Yezuan ang Autumn Water Sword mula sa devouring space at itinapon ito pabalik. Sinalo ito ni Song Suijing at agad na binunot ang espada gamit ang isang kalansing, pagkatapos ay biglang sinaksak patungo sa ulo ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang espada ay biglang huminto sa hangin. Hindi ito dahil hinarang ito ni Yezuan, ngunit dahil pinigilan niya ang sarili. Bakit hindi ka umiwas? Nagtatakang tanong ni Song Suijing. Ang kanyang espada ay nasa harap na ni Yezuan. Isang daliri lang ang layo nito, ngunit hindi man lang kumurap ang huli. Wala kang lakas ng loob na patayin ako. Bahagyang lumukot ang mga labi ni Yezuan, pagkatapos ay tumayo siya at naghanda na lumabas para mamasyal. Boring. Itinago ni Song Suijing ang kanyang espada at ngumuso, saan ka pupunta? Hindi ko sinasabi sa'yo, sumagot si Yezuan at diretsyong lumabas. Ngayon, matagumpay siyang nakapasok sa Soaring Heaven Mansion. Bagamat siya ay isang probationary disciple lamang, basta't siya ay pumipiga sa Earthboard sa loob ng 1 taon, siya ay magiging isang opisyal na disipulo. Noong una ay naisip niya na kapag nakapasok na siya sa Soaring Heaven Mansion, makakakuha siya ng mid-grade o kahit isang high-grade martial art. Hindi niya inaasahan na magiging isang probationary disciple lamang siya. Bago siya naging opisyal na disipulo, ang Soaring Heaven Mansion ay hindi magbibigay sa kanya ng anuman, at ang kanyang paraan ng paglilinang ay iba sa iba. Kung gusto niyang makalusot, kailangan niyang kumita ng pera. Wala akong kumpiyansa na ang mga nasa ilalim ng Earthboard ay mas malakas kaysa kay Tang Tian. Ngayong wala akong high-grade spiritual weapon o high-grade spiritual martial art, ang tanging paraan para makapasok ay ang mag-level up. Napaisip si Yezuan habang naglalakad. Gayunpaman, hindi siya naglakad ng matagal bago siya huminto. Lumingon siya at napagtantong nasa likod niya si Song Suijing. Bakit mo ako sinusundan? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Sino ang sumusunod sa iyo? Sa iyo ba ang daan na ito? Naiinis na sabi ni Song Suijing. O sige, gawin mo ang gusto mo. Panipi, sabi ni Yezuan at biglang nakakita ng pader na masasandalan at pag-isipan ng buhay. Paulit-ulit na nabigo si Song Suijing. She was so angry that she gritted her teeth and said helplessly, sinusundan kita, anong problema, hindi ba? Sumunod ka na lang, bakit ang tigas ng ulo mo? Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata at naisip, ikaw ay isang menor de edad na babae, sa tingin mo ba ay hindi kita kayang hawakan? Kasunod nito, pumunta siya sa Sundry Hall para kumuha ng ilang set ng mga damit at identity badge ng Soaring Heaven Mansion, at nagtanong sa paligid para sa ilang impormasyon. Bagamat wala siyang anumang bagay sa kanya,
marami pa rin siyang pagpipilian. Halimbawa, maaari niyang gamitin ang kanyang devouring points para makipagpalitan ng ilang bagay na ibebenta, pagkatapos ay magkakaroon siya ng ilang startup na pondo. Pagkatapos umalis sa sari-sari hall, nagtanong din si Song Suijing, saan tayo susunod? Sumunod ka na lang, bakit ang dami mong tanong? Si Yezuan ay masyadong tamad na sumagot. Papatayin ka ba kapag sinabi mo? Ngumisi si Song Suijing ngunit masunurin pa rin siyang sinundan. Kasunod nito, natuklasan niya na dumating si Yezuan sa weapon hall ng Underworld Mansion. Anong ginagawa mo dito? Bumibili ng armas. Hindi naiwasang magtanong ni Song Suijing. Hindi sumagot si Yezuan at diretsyong pumasok. Ngayon, sobrang tahimik ng Underworld Mansion's weapon hall, may isang binata lang na nakaupo doon at nagbabasa ng libro. Nang makita ng binata si Yezuan, nagmamadali siyang binati, "Junior brother, kakapasok mo pa lang sa Soaring Heaven Mansion, di ba? Anong kailangan mo?" Nakita niyang hindi pamilyar sina Yezuan at Song Suijing, kaya nahulaan niya na nandito sila. "Senior brother, tumatanggap ka ba ng middle grade spirit tools dito?" Tanong ni Yezuan. "Middle grade spirit tools? Oo, pero depende ito sa kalidad." Tumango ang binata. Ang Soaring Heaven Mansion ay isang malaking sekta, maraming talento sa panday. Mayroon pa ring ilang middle grade spirit rank blacksmith sa Underworld Mansion. Paminsan-minsan, gagawa sila ng ilang spirit tools na ibebenta, na makakatipid sa kanila ng maraming oras kumpara sa paggawa ng mga misyon ng karanasan. Naglabas si Yezuan ng 3 cold light swords mula sa devouring space at ibinigay ang mga ito. Ang 3 middle grade spirit sword na ito ay ginawa ko lahat. "Senior brother, tingnan mo." Kinuha ng binata ang cold light sword at nagulat na sinabi, "Mahusay na pagkakagawa, hindi masama, hindi masama." "Junior brother, tinatawag ka bang Yezuan?" "Tama na." Tumango si Yezuan. "Maaari kong bilhin ang 3 middle grade spirit swords na ito para sa 500 low grade crystals bawat isa." "Ano sa palagay mo, junior brother?" Tanong ng binata. Kabanata 187. "Oo naman." Muling tumango si Yezuan. Hindi naman siya nagkukulang ng pera ngayon kaya wala siyang pakialam. Naglabas din ang binata ng 500 low-grade crystals mula sa kanyang cosmos ring ng walang pag-aalinlangan at natapos ang transaksyon. Gayunpaman, pagkatapos noon, naglabas si Yezuan ng isa pang sandata at ibinigay sa binata, "Senior disciple, tingnan mo ang isang ito." Tinanggap ng binata ang sandata at tinignan ito ng malapitan. Muli, nagulat siya, isang mataas na ranggo na spiritual na sandata, at ito ay may halong scarlet flame powder, na nagpapahirap sa mga sugat na gumaling. "Junior disciple, ibinebenta mo itong mataas na ranggo na spiritual na sandata." "Oo," sagot ni Yezuan. Nagulat ang binata, ngunit nang makita niya ang pangalan sa hilt, napasigaw siya sa gulat. "Yezuan, ikaw ang gumawa nitong mataas na ranggo na spiritual na sandata." Sa pagkakataong ito, maging si Song Suijing ay nabigla. Yezuan, siya ay isang mataas na ranggo na spiritual weapon craftsman. Gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong, pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mga mata at nakita ang pangalang Yezuan sa hilt. "Paano ito posible? Napakabata mo pa, paano ka magiging isang mataas na ranggo na spiritual weapon craftsman?" Nagulat din siya. "Ano? Hindi mo ba narinig na hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito? Sa tingin mo ba lahat ng matataas na spiritual weapon craftsman ay matatandang lalaki?" Malamig na nagalit si Yezuan habang tinapunan niya ng masamang tingin si Song Suijing. Hindi pa rin makapaniwala si Song Suijing. Mayroong mataas na ranggo na spiritual weapon craftsman sa Great Song Dynasty, ngunit siya ay 80 taong gulang na, at siya ay nasa tuktok pa rin ng True Profound Realm. Hindi niya inaasahan na si Yezuan, na nasa early True Profound Realm lamang, ay makakagawa ng isang mataas na ranggo na spiritual weapon. Siya ay 16 na taong gulang lamang. Kung makapasok siya sa Divine Core Realm, ibig bang sabihin nito ay makakagawa na siya ng earth weapon sa hinaharap? "Junior disciple, mayroon ka bang mas mataas na ranggo na spiritual weapons?" Excited na tanong ng binata. Ang mga high-rank spiritual weapons ay bihira, kahit ang mga nakarank sa listahan ng rankang ay hindi nagmamay-ari ng mataas na rank na spiritual weapon. "Wala na ako,
Pero, kung mayroon kang mga materyales, maaari kong ipagpatuloy ang pagpapanday. Ang dahilan kung bakit ko dinala ang Raging Flame Sword na ito dito ay dahil gusto kong kumuha ng ilang materyales para makagawa ng mataas na ranggo na spiritual weapons. I wonder kung meron ba si Senior Disciple? Tanong ni Yezuan. Gumastos siya ng 20 milyong DevR points para bilhin itong Blazing Sword. Oo, Junior Brother, maaari mo bang huwad ang mataas na uri ng espiritong sandata sa mahabang panahon? Tanong ng binata na nakadilat ang mga mata. Sure, Senior Kuya, gusto mo bang magkatrabaho ng matagal? Iyon ay para sa pinakamahusay. Mas mabuti pa kung mabibigyan mo kami ng mga diskwento. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yezuan, at mukha siyang kumikita. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Hindi problema yan. Magkaroon tayo ng win-win situation. Halika, maupo tayo at mag-usap. Mabilis na hinayla ng binata si Yezuan para maupo. Nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa presyo. Sa panahong ito, nalaman din ni Yezuan na ang binatang ito ay tinawag na Jiang Yu, ang may-ari ng tindahan ng armas na ito. Ito ay nagpagulat kay Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang ari-arian na ito ay hindi sa Soaring Heaven Mansion, kundi sa kanyang mga alagad. Sa huli, nanirahan sila sa presyong 1,500 mid-grade na kristal. Naramdaman ni Yezuan na magandang ideya iyon, kaya pumayag siya. Kung mayroon siyang mga materyales sa panday, maaari niyang ibenta ang mga ito sa iba sa mataas na presyo, ngunit ang paggawa nito ay makakasakit kay Jiang Yu. Naramdaman din ni Yezuan ang lakas ni Jiang Yu. Hindi siya masyadong malakas, nasa middle stage lang ng True Darkness Realm. Gayunpaman, ang isang taong maaaring magbukas ng isang tindahan ng armas sa Underworld Mansion ay dapat na may malakas na background. Ang pakikipagtulungan sa kanya ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Para sa mga forging na materyales, ibebenta sila ni Jiang Yu kay Yezuan sa 200 mid-grade na kristal bawat set. Nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Mayroon siyang 45 milyong DevR points dati, ngunit gumastos siya ng 10 milyon sa Song Sui Jing at 20 milyon sa Blazing Sword, kaya mayroon siyang 15 milyong DevR points na natitira. Ang blueprint ng Blazing Sword ay nagkakahalaga ng 5 milyon, kasama ang 5 milyon para sa bayad sa paggawa. Pagkatapos ng maingat na pagkalkula, kung gusto niyang pekay ng unang Blazing Sword, kakailanganin niyang gumastos ng 10 milyong DevR points at 200 mid-grade na kristal para sa mga materyales. Bukod dito, kung gusto niyang magpanday sa hinaharap, hindi niya kakailanganin ang blueprint. Makakatipid siya ng 5 milyong DevR points sa bawat pagkakataon. Ito ay isang malaking kita. Agad na naglabas si Jiang Yu ng 1,300 mid-grade crystal at isang set ng smithing materials. Para kay Yezuan, hiniram niya ang forging room sa likod ng weapon hall. Pagkalipas ng 2 araw, isang bagong blazing sword ang napik. Ngayon, parehong naniniwala sina Jiang Yu at Song Sui Jing na isa nga siyang mas mataas na antas ng spiritual weaponsmith. Ang Raging Flame Sword ay naibenta kay Jiang Yu para sa 1,500 mid-grade na kristal. Pagkatapos, naghanda si Jiang Yu ng isa pang hanay ng mga materyales, at nagpatuloy si Yezuan sa pagpeke. Pagkalipas ng 2 araw, napik ang pangalawang naglalagablab na espada. Kumuha si Yezuan ng isa pang 1,300 mababang uri ng kristal, at pagkatapos lamunin ang mga ito, nagkaroon siya ng 13 milyong DevR points. Sa oras na ito, ang kanyang DevR points ay tumaas sa higit sa 2,600. 10,000, kasama ang isang set ng forging materials para sa Blazing Sword. Lumipas ang 6 na araw. Gumawa si Yezuan ng 3 nagliliyab na espada. Sa oras na ito, ang kanyang DevR points ay umabot na sa 52 milyon, at kasabay nito, mayroon siyang karagdagang set ng forging materials para sa Blazing Sword. Pagkaraan ng isa pang 10 araw, nang ibenta niya ang ika-10 Blazing Sword kay Jiang Yu at lamunin ang karamihan sa mga mid-grade na kristal, sa wakas ay nakarinig siya ng kakaibang tunog ng notification ng system. Ding! Nakapasok na ang host sa middle stage ng True Darkness Realm. Nakalusot na siya sa wakas. Ang 10 Blazing Swords ay nagbigay daan din sa kanyang DevR points na makalusot sa isang malaking bottleneck, na umabot sa higit sa 100 milyon.
Gayunpaman, ang halagang ito ng DevR points ay hindi sapat para ma-upgrade niya ang lahat ng kanyang bloodline sa mataas na antas. Matapos maging abala, sa loob ng 20 araw, sisubog na si Yezuan dahil sa pagkabagot. Para sa kanya, ang paggawa ng Blazing Sword ay nangangailangan lamang ng pag-iisip, hindi man lang 2 araw. Gayunpaman, upang hindi mapuko ang hinala, maaari lamang siyang manatili sa forging room sa loob ng 2 araw, at ang bilis na ito ay itinuturing na mabilis. Ang 18 Blazing Swords ay sapat na para ipagyabang ni Jiang Yu saglit, at pagkatapos ay ibenta ang mga ito nang hindi bababa sa 2,000 mid-grade na kristal. Bukod dito, si Jiang Yu ay walang sapat na materyales para sa mas mataas na antas ng spiritual weapon, kaya't nagkaroon si Yezuan ng ilang oras upang magpahinga. Pagbalik niya sa kanyang patio, natagpuan niya ang prinsesa ng dinastiyang Song, si Song Suijing, na nakakrus ang paa sa mesang bato, na naglilinang. Sa oras na ito, biglang idinilat ni Song Suij ang kanyang mga mata. Matapos makita si Yezuan, gulat na sinabi niya, "Handa ka na sa wakas na bumalik." "Bakit, na-miss mo ba ako?" Casual na tanong ni Yezuan. "Ba, hindi na ako makapaghintay na patayin ka." Bumaba si Song Suijing mula sa stone table at bumantong hininga, isang upper-grade spiritual weapon sa loob ng 2 araw. Ito ay mas mabilis kaysa sa mga panday na nasa matataas na grade ng Song Dynasty. "Ikaw ba talaga ang nagpanday ng Blazing Swords na iyon?" Hindi pa rin siya naniniwala, dahil pareho ang forging at cultivation, kailangan nilang 2 oras para manirahan, at hindi na mapapabuti sa isang gabi. "Sa tingin mo ba ay mayroon akong 10 Blazing Sword sa aking Ring of Cosmos? Kung gayon, bakit hindi ko nalang ilabas at ibenta?" Sagot ni Yezuan. "Sino ang nakakaalam kung nakaisip ka ng ilang mga trick para makakuha ng foothold sa Manor of Hell?" Hindi pa rin naniniwala si Song Suijing, ngunit nang lumakad siya sa harap ni Yezuan, nalaman niyang iba si Yezuan kumpara sa nakalipas na 20 araw. Kabanata 188. Ang iyong kaharian. "Nakalusot ka?" Gulat na tanong ni Song Suijing. "As expected of the great Song's princess." "Tama, nagpanday at naglilinang ako ng sabay-sabay. Nakalusot na ako sa middle stage ng True Profound Realm. What do you think? Amazing, right?" Walang itinago si Yezuan. Dati, siya ay nasa early stage ng True Profound Realm tulad ng Tang Tian at Song Suijing, ngunit kulang siya sa high-grade spirit level martial arts at high-grade spirit weapons, kaya hindi siya kumpiyansa. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa middle stage ng True Profound Realm, tiwala siya na kaya niyang talunin silang dalawa. "Paano ito? 20 araw na akong nagtatanim ng mapait, ngunit hindi ko maikukumpara sa iyo ang pagpapanday at paglilinang ng sabay." Si Song Suijing ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay hindi maaaring makatulong. Ito ay nagpapakita lamang na ang aking talento ay mas mataas kaysa sa iyo, nagkibit balikat si Yezuan. Nang makita ang namumuong ekspresyon ni Song Suijing, ang kanyang puso ay namumulaklak na sa kagalakan. Ang isang tao mula sa isang mababang antas na imperyo na mas matalino kaysa sa prinsesa ng isang dinastiya, o maging ang prinsipe ng korona, ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang swerte ko lang. Makakarating ako sa middle stage ng True Profound Realm sa kalahating buwan pa, sabi ni Song Suijing na may paghamak. Nakaramdam siya ng hiya na siya ay natalo ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang pares ng malalaking mata na puno ng tubig ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng naiinggit na tingin. Nang marinig ito, natigilan din si Yezuan. Bigla siyang ngumiti at sinabing, "Kung ganoon, gusto mo bang mas mabilis na masira? Mas mabilis na makalusot? Anong mga ideya ang mayroon ka?" Biglang nagningning ang mga mata ni Song Suijing. Halatang interesado siya dito. Haha, hindi nagpaliwanag si Yezuan. Direkta siyang bumuo ng ilang mga hand seal. Pagkatapos, isang sizzling sound ang nagmula sa paligid. Umaambun. "Spirit Array, alam mo ba ang Spirit Gathering Array?" Bulalas ni Song Suijing. Bigla niyang naalala na ginamit ni Yezuan ang array na ito dati. Dahil sa hanay na ito kaya siya nahuli ng buhay ni Yezuan. Bukod dito, sinabi rin ni Song Cheng na alam ni Yezuan kung paano mag-set up ng illusion array. "Tama, alam ko kung paano gamitin ang Spirit Gathering Array, at medyo magaling ako dito."
Ngumiti si Yezuan, pagkatapos ay mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Teka, magkano ang magagastos para mag-set up ng spirit gathering array para sa akin? Mabilis na pinigilan ni Song Suijing si Yezuan. If I remember correctly, wala ka namang crystals diba? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Well, ang dami mong kinita nitong mga nakaraang araw. Hindi ka mamamatay kung magpapahiram ka sa akin. Sabi ni Song Suijing na may bahagyang kawalang kasiyahan. Dahan-daang sinabi ni Yezuan, hindi madaling mag-set up ng spirit gathering array, ngunit hindi ako nagkukulang ng mga kristal sa ngayon. Basta may utang ka pa sa akin, kasama ang nauna, magiging 2. Hindi, tumanggi si Song Suijing nang hindi nag-iisip. Maaari akong magtayo ng pundasyon para sa spirit gathering formation kung ito. 2 mid-grade crystal lang ang kailangan nito para mapanatili ito araw-araw. Don't tell me na hindi mo ito kakailanganin sa hinaharap. Dagdag ni Yezuan. Narinig ito ni Song Suijing at nagtanong na may mukha ng hindi makapaniwala, marunong ka bang magtayo ng pundasyon? Hindi ka nagbibiro ha, panipi, Falem. Nagdilim ang mukha ni Yezuan, at agad niyang isinara ang pinto. Teka, gusto ko. 2 pabor lang. Mabilis na sabi ni Song Suijing. Klang, bumukas muli ang pinto, at nakangiting lumabas si Yezuan, buksan ang pinto. Itatayo ko ang pundasyon sa iyong silid. Hindi mo na kailangang pumasok. Makalipas ang 10 minuto, nakumpleto ang spirit gathering array, at ang nakapalibot na Yuan Qi ng Heaven and Earth ay nagsimulang magtipon sa courtyard. Ang Yuan Qi ng langit at lupa sa tahanan ng impyerno ay umaapaw mula sa abode of heaven. Sa pagkakataong ito, tinipon ni Yezuan ang Yuan Qi ng langit at lupa, at ang kanyang kahusayan sa paglilinang ay damobel man lang. Pagkatapos niyang matapos, binuksan ni Yezuan ang pinto at napakabukas palad na naglabas ng 100 mid-grade na kristal. Ibinigay niya ang mga ito kay Song Suijing at sinabing, ang daang kristal na ito ay para sa iyo. Kailangan mong ibalik ang mga ito sa akin mamaya. Damot na lalaki. Hindi nasisiyahang sinabi ni Song Suijing sa kanyang puso. Hindi siya nang ahas na sabihin ito sa harap ni Yezuan, sa takot na bawiin niya ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, ang spirit gathering array na ito ang pinakamahusay na nakita niya. Tinakpan nito ang buong patio, at ang paglilinang dito ay magiging doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Marunong kang magpino ng mga armas, marunong kang mag-set up ng mga arrays, at napakataas mo ng kakayahan. Galing ka ba talaga sa mababang antas ng imperyo? Hindi naiwasang magtanong ni Song Suijing. Sa tingin mo ba ako ang crown prince ng ilang imperyo? Sagot ni Yezuan, you don't look like one. Don't tell me nagsimula kang magtanim noong nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. Si Song Suijing ay may hitsura ng hinala. Biglang nagdilim ang mukha ni Yezuan, at sinabi niya, sa totoo lang, isa na akong 100 taong gulang na halimaw. Pagkatapos niyang magsalita ay naghanda na siyang bumalik sa kanyang silid. Sa sandaling ito, muling tinawag siya ni Song Suijing. Tama, nung wala ka dito, isang malaking mataba ang naghanap sa'yo. Biglang naalala ni Song Suijing ang bagay na ito. Malaking mataba. Tumigil si Yezuan sa kanyang mga hakbang. Dapat si Zhao Pan ang tinutukoy niya, di ba? Eto na, pagkatapos makapasok sa Soaring Firmament Mansion, hindi na niya hinanap si Zhao Pan. Naiintindihan ko, sabi ni Yezuan at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, huminto siya at tumalikod upang magtanong, interesado ka bang makipag-deal? Ano? Kinusot ni Song Suijing ang kanyang malalaking matingkad na mata at nagtanong. Hindi mo ako tuturuan ng high-grade spirit-grade martial art, pero pwede mo naman akong turuan ng mid-grade spirit-grade martial art, di ba? Bibili ako ng mga kristal na bato, tanong ni Yezuan. Tumango si Song Suijing at sinabing, isang mid-grade spirit-grade martial art. Ayos lang iyon, ngunit hindi mo ito may pagkalat. Panipi, 2 tao lang. Dagdag ni Yezuan. Ito, saglit na nag-alinlangan si Song Suijing, ngunit sa huli, tumango siya. Wala siyang anumang cultivation resources sa ngayon, kaya hindi niya maibenta ang kanyang high-grade spirit-grade sword, tama ba? Sa sandaling iyon, natutunan ni Yezuan ang 4 na mid-grade spirit-grade martial arts mula sa kanya, na nagkataong nakakasakit,
depensa ba, paggalaw, at mga pamamaraan ng paglilinang. Gumastos siya ng kabuuang 1,000 mid-grade na kristal na bato. Ang 4 na mid-grade spirit grade martial arts na ito ay top grade, kaya ang presyo ay itinuring na mahal. Gamit ang 4 na martial arts na ito, tiyak na makakapit si Zhao Pan at Jiang Xian sa profound ranking board sa loob ng 1 taon. Pagkatapos umalis sa residence, nagpunta si Ye Zuan para tanungin si Jiang Yu, pagkatapos ay pumunta sa Profound Department Mansion. Magkatabi ang Underworld Mansion at ang Profound Department Mansion, kaya hindi masyadong malayo ang biyahe. Matapos tumakbo ng 1 oras, matagumpay ding nakapasok si Ye Zuan sa Profound Department Mansion. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nakatira sina Zhao Pan at Jiang Xian. Hey, Senior Brother, pwede ko bang itanong kung saan nakatira ang mga disipulo na kakapasok lang sa Profound Department Mansion noong nakaraang buwan? Direktang pinahinto ni Ye Zuan ang isang disipulo ng Profound Department Mansion na dumaraan. Nang makita ng disipulo ng Underworld Mansion si Ye Zuan na biglang sumulpot, sa sobrang takot niya ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang mid-grade true energy stage na tao ay maaaring maging napakabilis. Gayunpaman, nang makita niya ang mga damit ni Ye Zuan, huminahon siya at tumuro sa isang direksyon. Kaya si Junior Brother mula sa Underworld Mansion. Doon sila nakatira. Salamat sa pagsabi sa akin, kuya. Pagkatapos sabihin iyon, si Ye Zuan ay humakbang ng malaki at umalis. Ang bilis niya ay lampas sa reaksyon ng alagad. Sok, ang galing talaga nitong concealment pearl. Akala niya nasa mid-grade true energy stage lang ako, naisip ni Ye Zuan habang tumatakbo. Ang concealment pearl ay isang kayamanan na ipinagpalit niya mula sa devouring system. Maaari itong magkaila sa kanyang antas ng paglilinang. Maliban kung ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanya, ito ay magiging napakahirap na matuklasan. Kabanata 189. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zuan sa residential area ng Profound Department ng bagong dating. Gayunpaman, bago siya makapasok, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nakatayo sa isang linya sa labas. Lahat ay may hawak na cloth bag at iniabot sa iba. Anong nangyayari? Nagulat si Ye Zuan at nalaman na nasa pila rin sina Zhao Pan at Jiang Xian. Agad siyang sumigaw, "Fatty bro!" Narinig ni Zhao Pan, na nasa karamihan, ang boses na ito at agad na tumalikod. Nang makita niya si Ye Zuan, agad na lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha. Gayunpaman, bago pa makalapit si Ye Zuan, isa pang boses ang tumawag sa kanya. "Mga alagad ng Underworld Palace. Anong ginagawa mo dito?" Panipi. Napahinto si Ye Zuan sa kanyang paglalakad nang makita niya ang isang binata na naglalakad palapit sa kanya. "Naghahanap ako ng kaibigan," sagot ni Ye Zuan. Lahat sila ay mga disipulo ng iisang sekta, kaya kailangan niyang ibalik ang pabor. "Naghahanap ng kaibigan. Pagkatapos ay maghintay ka dito hanggang sa makabayad sila." Hinaway ng binata ang kanyang kamay at sinenyasan si Ye Zuan na tumayo sa gilid. "Bayaran." Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan nang marinig niya ito. "Naaalala ko na ang Underworld Palace ay may ganitong panuntunan din. Hindi mo ba alam? Bawat bagong disipulo ay kailangang magbayad ng 5,000 mababang uri ng kristal na bato bawat buwan, at kailangan nilang magbayad ng 1 taon. Pagkatapos ng paliwanag ng binata, tumawa ito at sinabing, "Kung hindi ka pa nakakabayad, pwede mo na akong ibigay." Panipi. Kung gayon kanino napupunta ang bayad sa huli? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Sabay tingin sa mga taong nakapaligid sa kanya at nalaman niyang mahigit 200 tao ang nandito. Kung ang bawat tao ay nagbabayad ng 5,000 mababang uri ng kristal, ito ay magiging 1,000,000 bawat buwan, na katumbas ng 10,000 mid-grade na kristal. 10,000 mid-grade na kristal bawat buwan, pagkatapos ay 120,000 sa 1 taon. Ito ay hindi maliit na halaga. Kung tutuusin, mahigit 20 araw na siyang nagsumikap at kumita lamang ng higit sa 10,000. Matapos itanong ni Ye Zuan ang tanong na ito, ang binata ay naiinip at sumigaw, "Bakit ang dami mong tanong? Bakit ang dami mong kalokohan?" Pagkatapos niyang magsalita, sinampal niya si Ye Zuan sa mukha. Isang true energy intermediate stage cultivator lamang ang nang-ahas na maging napakayabang.
Isang malutong na tunog ang umalangaw, ngunit hindi yung tunog ng kamay na humahampas sa kanyang mukha. Sa halip, ito ay tunog ng mga buto na nabali. Natigilan sandali ang binata bago naging napakasama ng kanyang ekspresyon. Pagkatapos, nagpakawala siya ng malungkot na sigaw, Nang makita ng grupo ng mga tao ang eksenang ito, hindi nila napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, problema, malaking gulo. Nakita nilang binali ni Yezuan ang braso ng binata. Yezuan, anong ginagawa mo? Nagmamadaling sumigaw si Zhao Pan at tumakbo. Nag-react din ang binata. Siya ay sumigaw at inatake si Yezuan, ngunit ang kanyang kamao ay nasa ere pa rin ng sipin nito ni Yezuan. Hindi siya makapaniwala na napilayan siya ng isang true element intermediate stage martial artist. Mabahong brat kahit galing ka sa Underworld Palace. Huwag mong isipin na umalis ngayon. Isa pang dalawang pick na true energy boundary cultivator ang sumugod, ngunit walang exception, lahat sila ay pinalipad ni Yezuan. Sinong nagsabing gusto kong umalis? Malamig na sabi ni Yezuan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zhao Pan at nagtanong, Fatty bro, anong nangyayari? Ikaw ay nasa malaking problema. Sila ay mula sa Great Tang Dynasty. Sabi ni Zhao Pan na may gulat na ekspresyon. Paano kung sila ay mula sa Great Tang Dynasty? Alam ni Yezuan na ang tinutukoy ni Zhao Pan ay ang Great Tang Dynasty at hindi ang kampo ng Great Tang Dynasty. Pagkatapos ng lahat, natapos na ang digmaan sa pagitan ng mga dinastiya. Siya ang namamahala sa pagkolekta ng pera at pag-abot nito. Gayunpaman, kahit na ang mga taong binugbog mo ay mula sa Great Tang Dynasty, nakasakit ka rin ng 5 magkakaibang kapangyarihan. Marahas na kumaibot ang mukha ni Zhao Pan. Naguguluhan si Yezuan. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, aling 5 kapangyarihan? Ang Great Song, Great Yan, Great Tang, at Great Zhou dynasties ay nagpapadala ng mga tao sa Soaring Firmament Mansion bawat taon. Sa makatuwid, ang kanilang mga tao ay matagal nang nagtitipon at nabuo ang 4 na dakilang kapangyarihan. Bukod doon, nariyan din ang Divine Prefecture Alliance. Ang Divine Prefecture Alliance ay itinatag ng ilang pamilya mula sa Central Province. Sila ang pinakamalakas, sabi ni Zhao Pan. Ang Central Province. May kaunting pag-unawa si Yezuan sa lugar na ito. Ang Soaring Firmament Mansion ay nasa Eastern Province, ang Heavenly Yuan Sect ay nasa Southern Province, at ang Central Province ay nasa Eastern Province. Bilang karagdagan sa pag-recruit ng mga tao mula sa 4 Great Dynasties, ang Soaring Firmament Mansion ay nagpunta rin sa Central Province para maghanap ng mga henyo. Kung kalkulahin, ang bilang ng mga tao mula sa Central Province ay halos katumbas ng kabuuang bilang ng mga tao mula sa 4 Great Dynasties. So sinasabi mo na pagkatapos makolekta ang pera, hahatiin ito sa 5 dakilang kapangyarihan. Medyo naiintindihan ni Yezuan. Tama, dahil natalo mo sila, katumbas na ng paggawa ng kalaban sa 5 dakilang kapangyarihan. Masama ito, pumunta na sila para tumawag ng reinforcements. Kailangan mong mabilis na umalis. Napansin ni Zhao Pan na umalis na ang ilang tao mula sa Great Tang Dynasty. Agad siyang naghanda para hilahin si Yezuan. So hindi gumalaw si Yezuan matapos marinig iyon. Langit, lupa, malalim, at dilaw. Bagamat may malaking agwat sa pagitan ng Profound Department at ng Inner Palace, marami pa rin ang mga eksperto sa Profound Department. Mayroong kahit ilang half-step origin core realm na eksperto. Kung ito ay ibang lugar, si Yezuan ay natural na magtatago na parang duwag. Gayunpaman, maaari siyang tumakas, ngunit hindi magawa ng templo. Ito ang Soaring Firmament Mansion. Kung aalis siya, ang gulo ay babagsak kay Zhao Pan. Kaya naman, siguradong hindi siya makakaalis. Nagkatinginan ng 200 o higit pang mga disipulo na kakapasok lang sa Profound Department Mansion. Hindi sila kasing ignorante ni Yezuan. Nagkatinginan silang lahat na parabang naghihintay sila ng magandang palabas. Hindi nagtagal, dumating ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng uniforme ng Profound Department Mansion kasama ang isang grupo ng mga tao. Ikaw ang bumugbog sa mga tao ko. Mabilis na naglakad ang matipunong lalaki at damapo ang kanyang tingin kay Yezuan. Ito ay dahil siya lamang ang naruroon na nakasuot ng uniforme ng Underworld Mansion. Tama na yan.
Agad na tumanggaw si Yezuan. Talagang walang takot ang mga bagong panganak na guya. Sa tingin mo ba dahil isa kang disipulo ng Underworld Mansion, mas mataas ang status mo kaysa sa Profound Department Mansion? Tanong, ng matipunong lalaki. Hindi naman siguro. Umiling si Yezuan. Galit na sumigaw ang matipunong lalaki, sa tingin mo, hindi na babayaran ang mataba na ito pagkatapos silang bugbugin. Ang dami mong tanong. Hindi ka ba umabot sa punto? Napabuntong hininga si Yezuan at naiinip na sinabi. How dare you? The point is, huwag mong isipin na aalis ka nang hindi nasaktan ngayon. Nang matapos magsalita ang matipunong lalaki ay parang cheetah ang kanyang buong katawan. Ang bilis niya ay napakabilis kaya nakarating siya sa harap ni Yezuan sa isang kisap mata. Tapos, nagpakawala siya ng suntok. Bang! Biglang may bumangga sa kamay niya. Dalawang pagsabog ng malalim na enerhiya ang nagbanggaan, agad na lumikha ng malaking shockwave na nagpalipad kay Zhao Pan. Nagulat ang matipunong lalaki at napabulalas, middle stage true profound realm. Your adjudicator song. Paano ito posible? Bahagyang ngumiti si Yezuan. Biglang, isa pang alon ng profound chi ang lumabas at pinalipad ang matipunong lalaki sa isang iglap. Second level roar. Kung hindi ka adjudicator song, bakit nasa middle stage true profound realm ka? Tinakpan ng matipunong lalaki ang kanang kamay at nagtatakang tanong. Siya ay isang matandang disipulo ng Profound Department Mansion. Naturally, narinig niya na mayroong isang superhenyo sa Great Song Dynasty na tinatawag na Adjudicator Song. Ang kanyang lakas ay umabot na sa middle stage na True Profound Realm. Gayunpaman, nakakita siya ng larawan ng Adjudicator Song. Ang huli ay may matangkad at hindi man lang siya ang nasa harapan niya. Kabanata 170. Ang Adjudicator Song lang ba ang pinapayagang mapunta sa middle stage ng True Darkness Realm? Higit pa rito, pumasok siya sa makalangit na tahanan. Tingnan mo ang damit ko. Ito ba ang dapat isuot ng isang disipulo ng makalangit na tahanan? Panipi, napangiti si Yezuan. Akala niya ay natakpan ito ng husto ng Adjudicator Song. Walang nakakaalam na nakapasok na siya sa peak stage ng True Darkness Realm. I don't care who you are. Dito ka mamamatay ngayon. Hindi na nagsalita pa ang matipunong lalaki at sumugod na siya. Ngayon lang siya naging pabaya. Natakot siya na papatayin niya si Yezuan sa isang suntok, kaya pinilit siyang umatras ni Yezuan. Ngayon, oras na para sa totoo. Gayunpaman, hindi lang siya ang seryoso. Pinasiklab din ni Yezuan ang kanyang fighting spirit. Mula nang masiraan siya, wala na siyang maayos na laban. Ang matipunong lalaki sa kanyang harapan ay nasa middle stage din ng True Darkness Realm. Kaya naman, gusto niyang makita kung gaano kahusay ang nakatatandang disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Boom! Sa isang iglap, nagpalitan ng suntok ang dalawang figure. Ang matinding banggaan ng dalawang profound chi ay nagdulot ng malaking pagsabog na kumalat sa buong bundok. Maaari pa nga itong marinig sa ibang bahagi ng Profound Department. Kasabay nito, ang mga alagad na naruroon ay natigilan. Nasa True Energy Realm lang sila. Kahit na ang mga disipulo ng Peak True Energy Realm ay hindi mahuhuli si Yezuan at ang mga galaw ng matipunong lalaki. Sunod-sunod na after images at nakakabinging tunog lang ang nakikita nila. Tapos na ang taong ito. Kakapasok lang niya sa Soaring Heaven Mansion at nasaktan na niya ang Tang Dynasty. Let's talk about that later. Si Tang Meng ay isang expert na nireranggo ng higit sa 100 sa Profound List. Ni hindi natin alam kung makakaligtas ang taong iyon. Nakakaawa, dumating siya upang makahanap ng isang kaibigan, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ng ganoong bagay. Nakakalungkot. Gayunpaman, isang ordinaryong gitnang yugto ng True Darkness Realm ang pinadala sa paglipad sa pamamagitan ng sampal ni Tang Meng. Ang taong ito ay talagang nakakapit. Bagamat ang mga taong ito ay hindi malinaw na nakikita ang mga galaw ni Yezuan, naririnig nila na ang labanan ay napakatindi. Ang antas ng labanan na ito ay mas malakas. Kung hindi mag-iingat, maaaring maparalisa ang isa. Sa anumang kaso, hindi gaanong tao ang naruroon ay optimistiko tungkol kay Yezuan. Boom! 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 Sa maikling tagal ng 10 segundo, si Yezuan at ang matipunong lalaki ay nagpalitan na ng 12 ng suntok, at ang kinalabasan ay hindi pa rin napagdesisyonan.
Ang matipunong lalaking ito ay medyo malakas, ngunit umaasa siya sa isang high-grade spirit level martial art. Kung wala ang high-grade spirit level na martial art na ito, siya ay natalo agad ni Ye Zuan. Haha, kaya wala kang alam na high-grade spirit level martial arts. Since that's the case, then humiga ka sakin. Panipi, biglang humagalpak ng tawa ang matipunong lalaki, at tumaas ang kanyang aura. Mountain River Palm, binasag ng isang palad ang mga bundok at ilog. Isang pagsabog ng sobrang marahas na malalim na enerhiya ang pinagsama-sama. Sa isang sampal ng matipunong kamay ng lalaki, ang pagsabog ng enerhiyang ito ay nataman niya, na direktang tumama kay Ye Zuan. Ang hampas ng palad na ito ay ang kanyang trump card, at walang gaanong tao sa parehong antas na maaaring tanggapin ito ng direkta. Sa makatuwid, nagpasya siyang gamitin ang hampas ng palad na ito upang matukoy ang kahihinatnan ng labanan. Nakaharap sa palad na ito, ang ekspresyon ni Ye Zuan ay naging sobrang solemn. Gayunpaman, hindi siya umiwas. Sa halip, sinalubong niya ng suntok ang pag-atake. Middle grade spirit level martial art, lakas ng Azure Dragon. Bang! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw, at ang buong larangan ng digmaan ay napuno ng usok at alikabok, na bumabalot sa kanilang dalawa. Nanalo siya, nagkatinginan ng mga disipulo ng Great Tang Dynasty. Kung dama po sa kanilang katawan ang hampas ng palad ng matipunong lalaki, tiyak na madudurog nito ang lahat ng buto sa kanilang katawan. Siguradong hindi ito kakayanin ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang katotohanan ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi lamang kinuha ni Ye Zuan ang pag-atake, siya ay naka-counterattack pa ng madali. Azure Dragon Force, mawala ka. Ang lakas ni Ye Zuan ay umabot na sa rurok nito. Kinuha niya ng suntok ang hampas ng palad ng matipuno, saka direktang sinuntok ang tiyan ng matipunong lalaki. Bang! Nabasag sa lakas ang damit ng matipunong lalaki sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay nakayuko habang siya ay pinalipad. Kung ang isang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang lakas, sa tingin mo ba ako ay isang may sakit na pusa? Malamig na bamantong hininga si Ye Zuan. Kanina lang, ginamit lang niya ang mababang grade spirit level martial art, Tiger Wolf Roar, para labanan ang matipunong lalaki. Gayunpaman, ang Azure Dragon Force na ginagamit niya ngayon ay isang mid-grade spirit level martial art, at ito ay napakalakas. Kasama ang mid-grade na spirit weapon, ang mid-grade na spirit weapon, ang mid-grade 100 Beasts Bloodline, at ang Boxer Bloodline, ang pagkilos niyang ito ay maaaring makasira ng bangin. Natahimik ang buong lugar. Walang mag-aakalang ang pinadala sa paglipad ay hindi si Ye Zuan, kundi si Tang Meng. Hindi ba't si Tang Meng ay isang eksperto na nireranggo ng higit sa 100 sa Zuan Ranking Board? Siya ay isang matandang disipulo, kaya paanong hindi niya magagawang talunin ang isang bagong disipulo? Imposible, paanong mahina ang lakas mo? Humiga si Tang Meng sa lupa at dumura ng isang subo ng dugo. Tumingin siya kay Ye Zuan nang hindi makapaniwala. Ye Zuan, kakapasok lang sa Residence of Hell. O tama, nakipag-away pa ako sa tabi ng Crown Prince ng Great Tang Dynasty na si Tang Tian. Nakangiti si Ye Zuan. Ye Zuan, sa sandaling ito, isang gulat na sigaw ang narinig mula sa malayo. Lumingon si Ye Zuan at ngumiti. Speaking of the devil, hindi ba itong si Tang Tian, na pinutol ng adjudicator song ang isang braso niya? Your Highness! Agad na bumangon si Tang Meng mula sa lupa at kinuyam ang kanyang kamao nang may paggalang nang makita niya si Tang Tian. Mabilis na lumapit si Tang Tian at sumulyap kay Ye Zuan. Tanong niya, anong nangyari? Kamahalan, ang dakilang Tang Dynasty ang tumanggap ng pera ngayong taon, ngunit nang dumating ang taong ito, diretso niyang binugbog ang ating mga tao. Tiniis ni Tang Meng ang sakit na dulot ng kanyang pinsala at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Tang Tian. Pagkatapos makinig sa kwento, dumilim ang mukha ni Tang Tian. Sabi niya, Ye Zuan, naghahanap ka ba ng gulo? Tang Tian, hindi ako naghahanap ng gulo. Nagtatanong lang ako. Sino ang nakakaalam na diretso akong bugbugin ng mga tao mo at gusto akong sampilan, kaya tinuruan ko sila ng leksyon. Dahan-daang sabi ni Ye Zuan at saka tumingin sa binata kanina. Sinundan ni Tang Tian ang kanyang tingin at kaagad, ang kabataang gustong sampilan si Ye Zuan ay natakot kaya naiihi niya ang kanyang pantalon.
Nanginginig siya at sinabing, hindi ko sinasadya. Akala ko nasa gitna lang siya ng true energy boundary. Oh, hindi mo sinasadya. Napataas ang kilay ni Yezuan. Basura, ngumuso si Tang Tian at tumingin kay Yezuan. Sabi niya, kahit ano pa, ang alam ko lang ay hinawakan mo ang mga tao ng aking dakilang dinastiyang Tang. Tang Tian, ikaw ang naghahanap ng gulo. Ang pumutol sa braso mo ay si Adjudicator Song, hindi ako. Higit pa rito, kung hindi ko inakit si Adjudicator Song at i-hostage si Song Suijing, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka? Naging malamig ang mga mata ni Yezuan. Ang Tang Tian na ito ay medyo walang utang na loob. Tumahimik ka. Agad na sumigaw si Tang Tian. Ang pangalan ng Adjudicator Song ay ang kanyang reverse scale. Ang sinumang nang ahas na banggitin ang pangalang ito sa harap niya ay laban sa kanya. Hehe, sige, how do you want to settle this, Your Highness? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kasalukuyang siya ay hindi natatakot kay Tang Tian. Si Tang Tian ay nasa unang yugto pa lamang ng True Profound Realm. Bagamat marami siyang high-grade martial arts, kaya niyang talunin si Tang Meng, na nasa gitnang yugto ng True Profound Realm.